Only ang nagawang pandikit ng isang Pinoy engineer. Gawa kasi ito sa dagta ng puno ng pili. At ang produkto niyang pang world class nakatutulong rin sa ating mga magsasaka. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Nang dahil sa chewing gum, isang Pinoy ang na-inspire na gumawa ng kakaibang sealant na gawa sa pili. Gamit ang dagta ng pili tree, ilang waste materials tulad ng plastic at metal, nagawa ng 25 anyos na si Mark Kennedy Bantugon itong tinatawag na pili adhesive. Pagbibida niya, hindi lang ito sealant, kundi pandikit na rin. Ang inspirasyon niya rito, chewing gum. Tuwing bagyo kasi, parang yung parents namin, lagi kami pino-force na kumain ng chewing gum. Kasi ginagawa namin sa chewing gum is pinampapatsa namin sa mga butas ng bubong. Nakipag-partnership na si Mark sa ilang aviation companies para sa testing ng PiliSeal sa eroplano. At wala pa man sa malakihang merkado, ilang international companies na rin daw ang nagpahayag ng interes na bumili nito. For example, in Australia, this December or January, meron kaming pilot testing sa steel industry because Paunti-unti na itong naibebenta ni Mark sa halagang 300 pesos kada bote. At kung wala ka na raw pang gagamitan pero ayaw mo masayang ang sealant, pwede mo rin daw itong gamiting fertilizer. kasi ang ginagawa namin sa product namin, specifically the disposal of our product, the residuals kasi most of the time kasi when you try to apply sealant, hindi mo naman ma-optimize talaga yun. Minsan may mga natitira sa mga lalagyan. So ang ginagawa kasi namin sa startup company namin, we try to convert the residuals into say fertilizer. Bukod sa pangmalakasang feature ng PiliSeal, nagbebenepisyo rin daw dito ang mga lokal na magsasaka ng pili. Yung dagta kasi ng puno ng pili, binibili siya sa Bicol. Like, as of the moment, minsan nagkakaroon ng changes sa price. Yun, nakakatulong din siya sa mga pili farmers para magkaroon din ng ibang streams of income as well. Gaya ng kwento ni Mark, huwag kang magdalawang isip na sumubok dahil baka ang ideya mo makatulong din naman sa iba. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang Pili Seal kasama si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, ano ang buong kwento? Paanong chewing gum ang naging inspirasyon ni Mark Kennedy sa imbensyon niya? Yes, Pops J. Actually, yun nga, nasabi niya kanina na kasi daw nung bata sila, ng mga kapatid niya, talagang kailangan nilang umuya ng chewing gum para daw matakluban yung mga butas sa bubong Yun nila. ang pinataka. Yes, at yun yung sa mga panahon na ganito na tag-ulan o kaya binabagyo, talagang hindi naman daw kasi may iwasan sa probinsya din nila na magkaroon ng sira kasi Correct, oo. yung bahay nila hindi naman din daw ganun kaganda. May mga butas talaga so kailangan nila gamitan ng chewing gum para maging panakip butas talaga. At yun ang naging inspirasyon ni Mark. Yes, Pops J. Okay, paano raw sila nahanap ng kumpanya sa ibang bansa tulad ng Australia? Ito, Pops J, kasi si Mark, talagang gusto niya daw talaga sa aviation. Pero dahil nga medyo gusto niya na din talagang mag-shift na sa engineering at makapag-invent ng something different, talagang pumunta na siya dun sa paggagawa ng sealant. At yun nga, yun din yung rason kung bakit nakilala siya ng ibang bansa. Dahil sumasali daw siya sa mga startup competitions para lang din daw mapondohan. Kasi ang kwento niya din sa akin, Pops J, 84 tries daw niya sinubukan para daw magawa niya yung final na PiliSeal. Tapos mag-isa lang daw siya ng mga panahon na yun. Wala pa siyang team. Kaya ayun, nung sumasali siya sa startup competitions, yung mga napapanalunan niya doon, talagang ginagamit niya din para mas ma-improve pa yung product. Amy, ano raw ba ang kaibahan ng Pili Seal sa mga karaniwang sealant? Kamusta naman? Matibay ba ito? Yes, Pops J, sabi niya dun sa mga testings na ginawa nila, matibay naman daw talaga. At hanggang ngayon hindi pa naman daw nasisira yung mga yung tinakluban nila. So ayun, Pops J, since 2019 na sinimulan niya ito hanggang sa inoptimize niya, talagang maayos pa naman daw yung nagiging daloy. Talagang kailangan niya lang talaga maghanap ng proper na materials or ingredients para dun sa
mga tatakluban at saka para magawa niya yung sealant. At yun nga yung kaibahan din daw ng Pilisil, merong specialization, Pops J. So meron silang Pilisil na, na ginawa for households, iba yung ingredients din na meron for Natural ba aviation. lahat ng ingredients ng Yes, seal Pops mismo? J. And Oo. 90% daw talaga nito galing sa dagta ng Pilisil. So, eco-friendly talaga, ano? 300 pesos kamo kada bote. Yes, Pops J. Ang isang sealant, gaano naman ito karami? At kamusta ang presyo sa mga, kumpara sa karaniwang sealant? Actually, Pops J, medyo kung titingnan natin, Mas mura ba? 295 ml kasi siya. Oo. So, hindi pa siya ganun mas mura. Medyo nasa upper bracket siya, pero hindi din naman ganun kamahal kung bibili tayo ng sealant. Pero ayun nga, Pops J, ang maganda din kasi dito, yung mga local farmers, yung mga ipon din nito, yung mga naiipon dito. Kinukuha minsan kasi sa mga dinodonate. farmers ang raw material. Yes, Pops J. So, ayun yung mga Okay. dagta ng PDCil nga. Oo. Kinukuha nila from Bicol Region and Quezon Province. Nako, sa Bicol region pa. Yes. Kung saan Tingnan apektado natin. Abangan ng din natin, Pops. bagyo. Okay, para sa mga interesado, paano ba sila makakabili nito? Ito, Pops J, dahil wala pa sila sa market at gusto Oo. pa nga nilang mas ma-improve pa, nagpipitching pa sila at saka nagpa-pilot testing kung ano nga ba yung best na output para dito sa Pili Adhesive. Pero hopefully by next year nga daw talagang maging available na siya sa market. Pwede naman daw kasing i-message din yung mismong Facebook page nila sa Pili Adhesive. Itong gamit ba ng Pilisil pwede sa mga industrial use? Ibig sabihin, pang maramihang gamit o pang mga household lamang? Yes, Pops J, pwede din siya sa industrial use, sa mga commercial use Oo. din. Kasi yun nga, tulad na nabanggit ko kanina, meron silang ibang ingredients pa na dinadagdag din pag kailangan na sa industry naman. Yung industrial strength naman Yes. ang kinakailangan. Pero yung mga ordinaryong tahanan, Pwede rin kung gusto talaga. nilang i-repair yung kanilang mga bubong, halimbawa, ngayon maulan, Yes, Pops J, swak naman na din daw at meron nga yun nga yung tig 300 pesos. at na. affordable. Yes. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.